Welcome back, Lagim Fam. Minsan may mga kwentong true crime na sobrang ikli kasi wala akong mahanap na news sources, more information or details. Kaya naman di ko pwedeng i-feature sa podcast ko. Kasi mga episodes ko kasi 40 to 45 minutes plus. Kaya dito ko na lang siya i-feature sa YouTube and sa TikTok para naman malaman natin yung mga lesser known cases, di ba? Please note na ang podcast ko, kung gusto nyo mang pakinggan ay purely in English para maintindihan ng both Filipino and non-Filipino listeners. Today, pag-usapan natin ang kaso ng pamilyang Indico. Nagsimula ang kwento ng pamilyang Indico sa Pilipinas kung saan ipinanganak sina Aristeo at Eleanor Indico sa isang mapagmahal na pamilya. Tulad ng maraming Pilipino na naghahanap ng mas magandang oportunidad at buhay, lumipat ang pamilyang Indico sa Estados Unidos noong 1990 at nanirahan sa Las Vegas, Nevada. Para kay Aristeo or Aris at Eleanor, ang kanilang kabataan ay puno ng isang matibay na ugnayan bilang magkapatid. Magkatuwang sila sa pagharap sa mga hamon ng buhay, isang patunay sa matibay nila na relasyon. Tinitingnan ko lang ang notes ko para wala akong makalimutan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, isang madilim at trahedya ang pangyayari ang tuluyang babago sa kanilang buhay. Isang pangyayaring iyayanig hindi lang sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa buong komunidad nila. Mga 10 taon matapos na mag-migrate sa USA ang pamilyang Indico, handa na si Aristeo na bumuo ng sarili niyang pamilya. Natagpuan niya ang pag-ibig kay Ashley, isang babaeng hindi Pilipino, ngunit buong pusong niyakap ang kanyang kultura at pamilya. Ang kanilang kasal ay noong 2006. Ito ay isang selebrasyon ng pagmamahal at pagkakaisa. Ngunit dito rin nagsimula lumabas ang mga unang bitak sa relasyon nila Ashley at Eleanor. So, the sisters-in-law kumbaga. Sa hindi malinaw na dahilan, for example, iginiit ni Eleanor na siya dapat ang maging maid of honor ni Ashley. Ang nakababatang kapatid sana ni Ashley na si Heather ang magiging maid of honor, pero di sumang-ayon si Eleanor dito for whatever reason. Ang kahilingan ito ay tila kakaiba at nakakagulat din. Tapos nagdulot siya ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae, sa pagitan ni Ashley at ni Eleanor. Tapos dun sa kasal, isinantabi ni Eleanor ang mga kapatid ni Ashley sa mga opisyal na larawan nung nagpicture-picture na. Maraming nagtaka kung ano ang tunay niyang intensyon. Bakit niya to ginawa? Isa ba itong pagpapakita ng kontrol? Isa ba itong paraan na pagpapakita ng dominasyon? Ano man ang dahilan, ito ang naging simula ng mas malalim pang mga sigalot sa kanilang relasyon. Later on, nung nakasal na si Ashley at si Aris, sa ilang pagkakataon, nagpakita naman si Ashley at si Eleanor ng pagiging malapit, na parang magkaibigan talaga sila. Ngunit may mga sandali ring punong-puno ng hidwaan. So, although may mga moments siguro na nagkakasundo sila, mostly hindi. Sa sumunod na mga taon, masayang binuo nila Aris at Ashley ang kanilang pamilya sa pagitan ng 2006 and 2013. Biniyayaan sila ng 2 anak. Si Eleanor naman ay isang mapagmahal na tiyahin, palaging nandyan, sa mahalagang sandali ng kanyang mga sa buhay ng kanyang mga pamangkin. Ngunit noong 2013, habang buntis si Ashley sa kanilang pangatlong anak, unti-unting bumagsak ang buhay ni Eleanor. Napasok siya sa mundo ng droga at kawalan ng direksyon. Nang tuluyang maabot ang kanyang pinakamababang punto, lumapit siya sa kapatid niya para humingi ng tulong. Malugod naman siyang tinanggap ni Ashley at ni Aris sa kanilang tahanan, ngunit may 2 simpleng kondisyon or patakaran. Una, dapat walang droga, no? At pangalawa, kailangan niyang maghanap ng trabaho. Sa unang 2 buwan, tila maayos naman ang lahat. Ngunit hindi nagtagal, lumabag si Eleanor sa mga patakaran ni Aris. Hindi lang siya nabigong nakahanap ng trabaho, bumalik din siya sa paggamit ng droga. Para kay Aris, tapos ng pagtulong niya sa kapatid niya, napuno na siya kumbaga. Hindi niya maaring ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang mga anak na pwedeng ma-expose sa drug use na ginagamit ng tiyahin nila sa bahay nila, 'di ba? Mabigat man sa loob ni Aris, pinakiusapan niya umalis sa bahay nila si Eleanor. Mula noon, tuluyang nagulo ang buhay ng pamilyang Indico. Hindi matanggap ni Eleanor ang desisyon ng kanyang kapatid. I mean, I get it, diba? Lalong lumalim ang tensyon sa pagitan nila at saka sa pagitan ni Ashley at Eleanor. Ngayon, isang araw, habang nasa trabaho si Aris, tinawagan siya ni Ashley upang sabihin na parang kakaiba ang kinikilos ni Eleanor. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, tapos nagbabagsak ng pinto itong si Eleanor at agresibong hinaharap si Ashley. Mind you, buntis si Ashley ha. Dahil sa labis na stress,
tumaas ang dugo ni Ashley, isang mapanganib na sitwasyon para sa kanya especially at sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinabihan ni Aris si Ashley na ayusin niya ang sitwasyon pag-uwi niya galing sa trabaho. Ngunit bago pa siya makauwi, isang trahedya nang naganap. Sa gitna ng matinding galit, biglang hinugot nitong si Eleanor isang 4 na pulgadang ninja blade at hinabol si Ashley sa buong bahay. Kitang-kita ng mga bata pa ang kakilakilabot na mga pangyayari. Ngunit natulala naman sila dahil sa takot. Nahabol ni Eleanor si Ashley at walang awa niyang sinaksak ang buntis na babae ng 14 na beses. Ang panganay na anak ni Aris at ni Ashley, sa kabila ng matinding takot, ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang ina, ngunit itinulak siya ni Eleanor. Basang-basa ng dugo yung bata, dugo ng nanay niya yon, at habang nangyayari ito, tumakbo siya sa kanilang kapitbahay upang humingi ng tulong. Ikinuwento ni Stephanie Vasquez, yung kapitbahay, ang nakapanghihilakbot na eksena. Isang dugo ang bata, isang baliw na babae, at isang bahay na naging saksi sa isang malagim na trahedya. Pagdating ni Aris, sinalubong siya ng isang bangungot. Mga pulis, mga crime scene tape, umiilaw na police lights, at ang kanyang kapatid na nakaposas na ang kamay. Sa loob ng kanilang tahanan, nakahandusay ang katawan ng kanyang asawa. Sa isang iglap, nawala kay Aris ang 3 mahal niya sa buhay. Ang kanyang kabiyak na si Ashley, ang kanilang anak sa sinapupunan ni Ashley, at ang kapatid niya na minsang itinuring niyang pinakamalapit na tao sa kanya. Matapos ang trahedya, tuluyang binalot ng dalamhati ang buhay ni Aris at ng kanyang mga anak, lalo na ang kanyang panganay, na lubos ata na nahirapan sa matinding guilt or guilty feelings, na iniisip niya na maaari pa sana niyang mailigtas yung kanyang nanay. Pero obviously, wala na siyang, as a child, wala naman siyang pwedeng magawa at that point, diba? Ngunit isang bagay lang talaga ang tiyak, if we are being real, si Eleanor ang may kasalanan at walang ibang dapat sisihin. Ngayon, ayon sa autopsy na ginawa during the police investigation, isang malalim na sugat sa leeg ang naging sanhi ng agarang pagkamatay ni Ashley. Agad ding namatay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa paglilitis or trial, paulit-ulit na nagpalit ng kwento si Eleanor. Una niyang iginiit na siya ang inatake ni Ashley. Ngunit ayon sa pagsusuri, 2 mababaw lamang na sugat ang natamo niya. Dahil dito, tuluyang nawasak ang kanyang kredibilidad. Tapos, noong Mayo 2018, nahatulan siya ng 3 offenses: pagpatay gamit ng isang deadly weapon, child neglect at abuse, at manslaughter ng isang quick child. Ito ay isang terminong ginagamit para sa sanggol na may kakayahang mabuhay sa labas ng sinapupunan. Bagamat hiniling ni Aris ang death penalty, sinintensyahan si Eleanor ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang 25 taon. Para kay Aris, isa itong malaking sampal. Hindi niya matanggap na may posibilidad pa na lumaya ang babaeng kumitil sa buhay ng kanyang pamilya. Sa kabila ng matinding lungkot, may kaunting liwanag naman na sumikat, kumbaga, sa buhay ni Aris. Si Heather, ang nakababatang kapatid ni Ashley, ang tumulong kay Aris sa pagpapalaki ng mga bata. Sa kanilang pagsasama at pagdadalamhati, nagtagpuan nila ang pag-ibig sa isa't isa at nagbuo sila ng kanilang pamilya. Noong 2015, ipinanganak ang kanilang unang anak, isang sagisag ng bagong simula at pag-asa. Ngunit mananatili ang sugat ng nakaraan, of course. Habang pinagdadaanan ng mga anak ni Aris ang trauma, si Eleanor naman ay nasa kulungan. Wala pa ring tunay na pagsisisi sa kanyang ginawa. Para sa akin, ang kwento ng Pamilyang Indico ay isang paalala ng mabilis na pagbabago ng buhay. Kung paano ang pamilya ay maaring maging pinagmumulan ng matinding ligaya at di masukat na sakit at the same time. Sa kabila ng lahat, patuloy silang lumalaban, dala ng alaala ng kanilang mga nawala at ang pag-asang balang araw matagpuan nila ang kapayapaan. Lagim fam, thank you for watching. Thank you for listening. Kung interesado po kayo na makinig to many more true crime stories in English, may podcast po ako. So hanapin niyo po ako sa Spotify or Apple Podcasts. Type niyo lang Lagim, a Filipino True Crime Podcast. At tapos follow me on TikTok and YouTube for more videos, kumbaga. And I also have a newsletter. I'll find a way to put the link somewhere sa description para makasign up po kayo, para may updates po kayo sa Lagim Fam every week or maybe twice a week. Anyway,
Maraming salamat. Mabuhay yan. Bye.